Maligayang pagdating sa bidyong ito at sa pagkakataong ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa paglipad. Kaya isa ito sa mahahalagang modelo sa aming platform at pag-uusapan ko ang ilang mga tip kung paano mo ito dapat gawin at ilang mahahalagang impormasyon kapag gusto mong mag-book ng flight. Napakahalaga ng mga bagay na ito kapag tinitingnan mo ang mga flight. Una, kailangan mong tingnan kung ito ay isang pabalik-balik na biyahe, papunta at pabalik, o kung ito ay isang direksyon lamang. Kaya kung gusto mo lang sumakay ng one-way flight, madali lang ito. Kailangan mo lang mag-click dito at tapos na. Pero para sa halimbawang ito, gagamit tayo ng isang round trip. Kaya ang dapat nating gawin ay simulan nating isulat ang lungsod o ang pangalan ng paliparan at siguraduhin tama ang napili mong paliparan. Kaya para sa halimbawang ito, gagamitin ko ang Lisbon, pero gaya ng makikita mo sa code, minsan, kailangan mo lang i-google iyon para malaman ang eksaktong code ng paliparan kung mayroon kang anumang mga katanungan. Sa halimbawang ito ay ang Lisbon, kaya simple lang ito. Pero gaya ng nakikita mo, may iba't ibang code din mula sa Lisbon, pero gagamitin ko itong pangunahing paliparan. At ngayon ilalagay ko rin ang New York. At ito ay talagang mahalaga para sa iyo na bigyang pansin ang puntong ito. Gaya ng nakikita ninyo, sa New York, mayroon tayong John Kennedy Airport, mayroon tayong LaGuardia, marami tayong paliparan sa New York. Kaya kung gusto mong pumunta sa isang partikular na paliparan, siguraduhin pipiliin mo ang may tamang code. At muli, kung gusto mong makakuha ng tamang impormasyon, pumunta sa Google Maps, at makikita mo kung saan eksakto ang paliparan. Ngunit kadalasan, ang pinakamatalinong paraan para gawin ito ay ang maghanap sa opsyong nagsasabing lahat ng paliparan. Kaya gaya ng nakikita mo rito, nakalagay na New York All Airports. Kaya ibig sabihin nito ay kung pipiliin ko ang lahat ng paliparan, ang lugar ay magiging. Ang plataporma ay maghahanap ng pinakamagandang mga flight, ang pinakamagandang presyo sa mga flight sa bawat paliparan na malapit sa New York. Kaya sa halip na pumunta sa isang partikular na paliparan sa New York, kung ilalagay ko ang opsyong ito na lahat ng paliparan, sinusuri nito ang lahat ng paliparan at pinaghahambing ang lahat ng presyo sa mga paliparang ito. Kaya ito ang pipiliin ko. Siyempre, kailangan mong ilagay ang mga petsa. Hayaan mong sabihin ko na itinatakda ko ang Marso 14 na hanggang 21, 2023. Maaari kang maghanap ng maraming matatanda. Maglalagay ako ng 2 tao. Para lang ipakita sa iyo ang ilang mahahalagang impormasyon kung sila ay mga bata o ano paman. Gayon din, ang klase, kadalasan ay economy, ngunit kung gusto mong pumili ng first class, maaari mo ring hanapin yon dito. Ngayon, ikiklik ko ang search at hahanapin nito ang pinakamagandang deal para sa atin. Narito na tayo at ito ang mga opsyong ibinibigay sa akin ng platform. Kaya 100 iba't ibang flight ang natagpuan gamit ang mga opsyong ito. Kaya mahalagang impormasyon. Makikita mo rito ang kabuang presyo. Ito ang kabuang presyo para sa 2 tao. CJ. Kaya dito mo makikita ang presyo kada tao ng flight na ito. Dahil pumili ako ng 2 tao, ipinapakita nito sa akin ang kabuang presyo, ngunit ipinapakita rin nito sa akin ang bawat presyo. Kapag isa lang ang pinili mo, syempre, isa lang ang presyong ipapakita nito sa iyo. Kaya sa halimbawang ito, makikita mo rito na ang flight na ito ay magsisimula ng 10 oras 50 minuto am oras sa Lisbon at lalapag sa New York ng 8 oras 20 minuto am. Kaya ito ay 13 oras at 30 minutong biyahe dahil hihinto ito. Magkakaroon ito ng layover sa Dublin para sa halimbawang ito. Kaya isa pang mahalagang impormasyon, ang unang biyahe ay mula Lisbon patungong Dublin. 2 oras at 50 oras ang biyahe ng eroplano. Pagkatapos ay mayroon kang 2 oras at 40 minutong layover at pagkatapos ay 8 oras mula Dublin hanggang New York. At dito ka titigil. Kaya mahalaga rin ito dahil minsan isipin mo na pupunta ka para mag-layover, isang mahaba, sa isang lugar na kailangan mo ng mga pasaporte. Kaya siguraduhin mayroon ka ng lahat ng impormasyong iyan bago ka sumakay. Mag-book ng iyong flight. Ang isa pang mahalagang impormasyon ay kapag nakita mo ang mga detalye ng bagahe.
Kaya sa halimbawang ito, kung mayroon kang 20 kilo na bag, kasama na ito sa presyo, okay, hindi mo na kailangang magbayad pa mula Port Arle hanggang Dublin, 23 kilo mula Dublin hanggang New York, at iba pa. Kaya mahalagang impormasyon din ito na dapat mong suriin. Sasabihin ko sa iyo ang higit pa kung gusto mong magdagdag ng ekstrang bagahe. Sasabihin ko sa iyo mamaya kung paano ito. Mahalaga rin sa kaliwa, mayroon kang filter para mailagay mo lang ang mga direktang flight, one-stop flight, dalawa o higit pang stop, ang saklaw ng presyo, at ang kumpanya ng airline. Isa pang mahalagang bagay ang narito, kaya ito ang mga oras ng paglipad. Isipin mong gusto mong magkaroon ng flight na magsisimula ng umaga. Kaya pwede mong isaayos ang oras at ipapakita lang nito ang mga flight na, halimbawa, aalis sila sa umaga at ang mga layover at lahat ng impormasyong iyon. At syempre, ang kabuuan, ang maximum na layover sa aming website ay 24 oras. Okay. At ang tagal ng biyahe ay 72 oras. Kaya maaari mo ring ayusin ang impormasyong ito sa tuwing gusto mong mag-book ng flight, syempre. Kaya, sige. Pero isa pang halimbawa na gusto kong ipakita sa iyo mula rito. Gaya ng nakikita mo, ang unang paglipad na ito ay mula pa noong dekada 1980. Mula Lisbon hanggang Paliparan nangyari. Pero ang pangalawa ay mula Lisbon patungong Newark Airport. Kaya nangyayari ito dahil, gaya ng sinabi ko sa iyo, pinipili ko ang flight papuntang New York sa lahat ng paliparan. Okay. Ngayon pipiliin ko itong paliparan, itong Air Portugal, ang nangungunang Air Portugal. Kaya ito ay isang non-stop na flight, ito ay isang direktang flight. Kaya marami pang katulad ng mula sa Delta at iba pa, o Virgin. Gagamitin ko ang halimbawang ito. At muli, gaya ng nakikita mo, ito ay isang kabuang presyo para sa 2 tao. Para lang ito sa isang tao. Dito mo makikita kung ilang travel credits ang kikitain mo sa biyaheng ito. Ilang loyalty points ang maaari mong gamitin. Kaya pipiliin ko ang flight na ito at gaya ng nakikita mo sa simula, pipiliin ko lang ang flight mula Lisbon papuntang New York. Ito ang presyong darating at mawawala, pero pipiliin ko muna ang flight na gusto kong puntahan. Pinindot ko ang select at ngayon ay bibigyan ako ng website ng maraming opsyon para sa flight pabalik. Kaya bilang halimbawa, ang pinakamura gaya ng presyong ipinakita dati ay ang pag-alis nito mula sa New York papuntang New York sa halimbawang ito sa halagang $1.50. Alas negatibo 12:55 ng madaling araw. Okay, ganito na ang flight. 6 na oras at 45 minuto pa bago bumalik. Pero kung sa kung anong dahilan ay hindi ako magaling lumipad sa ganitong oras at 6 oras 40 minuto mas mabuti na para sa akin. Walang alalahanin. Gaya ng nakikita mo, medyo mas mahal ito sa kabuang presyo, pero pwede ko namang i-adjust kapag ginagawa ko na ang aking reserbasyon. Kaya napakahalaga nito dahil palagi nitong ipinapakita sa akin ang pinakamurang opsyon. Pero kung gusto kong magbago, pwede akong magbago at magkaroon ng ibang flight papunta at pabalik at iba ang presyo rito. Kung gusto kong bumalik at magpalit ng flight na papaalis, mag-click lang ako dito. Kung saan sinasabing magbago. Sige, itatago ko ang pinakamura, ang 804, at ngayon ko nakukumpletuhin ang reserbasyon ko. Gaya ng nakikita mo, parang resume ito ng ginagawa ko, ng mga mayroon ako. Gaya ng nakikita mo, pwede ko ring gamitin ang aking royalty points at travel credits, kaya mas bumaba ang presyo ko kung mayroon akong travel credits at loyalty points, syempre. At gusto kong ibigay sa iyo ang isa pang mahalagang impormasyon. Sa halimbawang ito, nagpapareserba ako ng flight para sa 2 tao. Kaya kung magpapareserba ako ng flight para sa 2 tao, ibig sabihin ay hindi ako makakakuha ng flight. Kailangan nilang pumili ng 2 pangalan ng mga taong lilipad. Kaya, gaya ng alam mo, bilang isang elite member, ikaw ang may-ari ng account at mayroon kang 4 na karagdagang manlalakbay. Okay, pwede kang pumili ng 2 pangalan mula sa mga manlalakbay, pero pwede ka ring magkaroon ng impormasyon para sa minsanang bisita, at ito ay walang limitasyon. Ang ibig sabihin nito, sige, sa bawat reserbasyon, kailangan mo kahit man lang may may-ari ng account o isa sa 4 na manlalakbay. Pero ang ibang mga pangalan na kasama sa biyaheng iyon ay maaaring maging mga minsanang panauhin. Nangangahulugan ito na maaaring mayroong walang katapusang bilang ng mga tao na mayroon ka at maaari kang pumunta sa iyong platform na kailangan mo lang i-click dito at pumili. Kaya para sa halimbawang ito, ilalagay ko ang aking sarili bilang unang flight
ang impormasyon ng unang tao, at pagkatapos ay maaari akong pumunta rito at magdagdag ng karagdagang bisita mismo sa reserbasyon. Kailangan ko lang ilagay ang pangalan, syempre, petsa ng kapanganakan, bansa, ang dokumento. Mahalaga ito dahil sa oras ng iyong pagdating sa eroplano, hihingi nila sa iyo ang impormasyong ito, petsa ng pag-expire, at iba pa, at iba pa. At pagkatapos ay kailangan mo lang kumpletuhin ang iyong reserbasyon at ganoon nga ang proseso. Sige. Bago natin tapusin ang videong ito, gusto ko ring ibahagi sa inyo ang dalawang partikular na impormasyon. Una, may mga nagtatanong sa akin, hindi, sige, pero saan ko gagawin ang pag-check? Siyempre, maaari kang magpareserba ng flight sa amin, ngunit ang pagsuri ay kailangan mong gawin ito sa website ng kumpanya ng airline. Kaya, halimbawa, kung lilipad ako gamit ang IE, makakatanggap ako ng email na may impormasyon tungkol sa aking tiket. Ang impormasyon ay ang pangalan ko, ang booking code, at kadalasan, ang tiket mula sa kumpanya ng airline. Kaya kailangan kong gamitin ang impormasyong iyon para tingnan ang website ng kumpanya ng airline. Ang pangalawang mahalagang impormasyon na gusto kong ibahagi sa iyo ay kung minsan ay gumagawa ka ng reserbasyon at nangyayari ito halimbawa minsan sa mga murang kumpanya. Gagawa ka ng reserbasyon at pagkatapos ay makakatanggap ka ng email mula sa Travel Advantage na may kasamang mga partikular na impormasyon at ang proseso kung paano gawin ang pag-check-in. Kaya siguraduhin bigyang pansin ang email na matatanggap mo pagkatapos ng iyong reserbasyon sa Travel Advantage at gamitin ang impormasyong iyon para sa pag-check-in. Pag-check-in sa kumpanya ng airline. Gayon din, ang ilan sa mga kumpanya ay nagbubukas lamang ng check-in 48 o 24 oras bago ang flight. Kaya minsan magbubook ka ng ticket at gusto mong sumakay sa airline company at sabi nito ay hindi available ang check-in. Hindi ito available dahil hindi pa nila nabubuksan ang check-in. Okay. Kaya ito ay mahahalagang punto para wala kang pag-aalinlangan kapag kinukumpleto mo ang iyong mga reserbasyon kapag gumagawa ka ng iyong mga reserbasyon. At kunin ang pinakamaganda at mag-enjoy, sumakay ng maraming flight at tamasahin ang aming Travel Advantage platform.